Hello, magandang umaga, no, mga ropa. So, ayun, nagbabalik na naman tayo. At ngayon, samahan nyo akong ah, pouch natin yung mga nabili sa ating items, yung mga pinabidding natin last time. Ngayon ko lang naasikaso yung pagbebenta dahil nga yun, may klase pa ako. And may pinaghahanda ang exam, mga ganun. So, ngayon, dahil tapos na yung mga bagay-bagay na kailangan gawin, nasikaso na natin yung bidding. Ayan, makikita nyo, yan, nag-end nung Friday. Ito siya. Tapos, ngayon yung shipping day ko. So ayun, habang nagpapak tayo, pag-usapan muna natin yung mga gastos at kung magkano nga ba yung kinita natin dito sa bidding na ginawa natin. So, ang bumalik pa yung kailangan nating bawiin, pero hindi naman lahat na ibenta doon sa bidding dahil may mga na flake at may mga hindi din nabidan. So, yung pinabid ko is around 30 to 35, and yung mga nabili lang is nasa 15 to 18 pieces lang. Karamihan nga nang nakuha yung Carhartt, lahat na sold out mga Carhartt natin na pants at saka shorts. So yung inabot ng double ni natin na worn out condition na is 1,700, and yung mga carpenter naman, slacks ganoon, nasa 1k pababa lang yung inabot ng mga yon. So ang hirap kasi sa bidding pag hindi mo nabantayan or pag mababa talaga yung bid. Syempre kailangan natin lumaban ng patas, ibibigay natin kahit mababa yung binid nila kung sila man yung nanalo, di ba? So may natira pa sa ating mga nasa around 15 pieces. Ayun, syempre magaganda pa rin naman yung mga natira sa atin, kahit papaano mabebenta pa natin ng 500 pababa each. So pag nabenta natin ng 500, siguro nagre-range lang yun ng 250 to 500. Kaya kaya naman siguro mabawi yung 3.5 pa na kulang, at may tutubuin pa rin naman tayo. So roll lang ng roll, medyo malaki yung puhunan ko rito, which is 11,000. Isugal lang natin kaysa naman natutulog lang sa bangko yung mga pera natin, di ba? Mas maganda kung may napupuntahan talaga yung pera natin, dahil tumataas yung inflation. Maaaring pag pinatulog mo lang sa bangko yung pera mo, maaaring sa susunod na buwan, sa susunod na taon is mababa na lang yung value ng pera na yon. At least pag nagro-roll yung pera natin, sumasabay pa rin sa inflation, tumataas pa rin yung value ng pera natin. For example, 50 pesos ngayon, syempre binili mo ng mga item, nabenta mo ng 150 yung 50 pesos, o di ba tumaas pa rin yung pera mo. Huwag tayong matatakot sumugal dahil dito tayo kikita, or hindi naman tayo matatalo, matututo tayo. Yun lang. Sipag at tiyaga lang naman yung puhunan natin dito. Hindi naman napapanis yung mga item natin, hindi ito nasisira. Oo, rumurupok yung mga item, pero pag nasa tamang pangangalaga yan, pag nasa tamang kamay yan, syempre hindi naman agad-agad yan masisira, di ba? So itong business na ginagawa natin is medyo madali lang, hindi tayo malulugi. Syempre naman hindi mo hahayaan na malugi yung mga item mo, 'di ba? So ayun, ini-encourage ko kayo na magsimula na. Kung nahihiya man kayo, lagi niyong tandaan yung mga mas nauna, yung mga mas batikan sa atin ay hindi naman kayo tatawanan yan. Mas papalakpakan kayo at i-encourage nila kayo. Yun lang. At sana naman may natutunan kayo dito sa
mga pinagsasabi ko dito kahit medyo ayun hindi ka kumbinsido yung boses ko, medyo nakakatawa yung boses ko. Ayun, nagpapak lang tayo dito at saka syempre sulatan natin ng mga pangalan para hindi tayo magkamali sa mga ibibigay nating item sa kanila. Lalong-lalo na ngayon yung pouch ng JNT ay color black na. Buti nga may naitabi pa akong mga small pouch na yung puti, yung makikita talaga yung sulat. Ngayon kasi yung color black ang hirap na tignan eh. Ayan. So, enjoy lang natin muna yung music na That's My Dog. Ayan. Tara na. So yun guys, tapos na tayo magbalot. Ayan, 8 na pieces. Dahil yung iba nag-aspak. Chip out na natin yan lahat ngayon. So ayan, pupunta na tayo doon sa ating pagsisipan. Pero bago tayo pumunta sa JNT, magpapa-cash out muna tayo dahil wala tayong pera sa wala tayong cash na pera. Ayun, binigyan nila ako dito ng isang buong 1K. So papabarya natin to kasi walang barya yung sa JNT. Ayan. So makikita nyo, papunta na tayo sa JNT. Let's go! Dito na tayo sa JNT ngayon. Mag-reprint na sila ng ating ididikit doon sa mga parcel para sa delivery. Ayan na nga. So samahan nyo ako, tara mag-dikit. So habang nagdidikit tayo dito ng mga sticker sa parcel natin, gusto ko munang kunin yung oras na ito para magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi dito sa Romans 15:13, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of Holy Spirit. So sinasabi dito, yung si God is mag-feel ng joy and peace sa ating buhay pag meron tayong tiwala sa Kanya. Ibig sabihin, pag binigay natin yung buong tiwala sa Kanya, pag binigay natin yung buhay natin sa Kanya, i-bless niya tayo at i-overflow tayo ng hope at joy at peace na ibibigay niya. Kumbaga parang pag nagtiwala tayo palagi sa Kanya, binigay natin yung buhay natin sa Kanya, sinuko natin yung buhay sa Kanya, bibigyan niya tayo ng sobrang dami dahil nga overflow na joy at peace. Sana may natutunan kayo sa Bible verse na binigay ko dahil gusto ko lang magpakalat ng salita ng Diyos dahil yun naman ang gusto ng Panginoon sa atin. Dito ko natatapusin na aking vlog. Lagi kong sinasabi, okay lang makontento pero walang maging progreso. Bye!